Paano ba ibiyahe ang mga ibon natin? Ano po ba ang mga requirements para maibiyahe ang ibon? Okay po, mapagpalang araw mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. Kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At ang content nito ay regarding po sa buhay mag-iibon. Okay po mga kahabi, so sagutin din natin yung mga katanungan ng ating kahabi. At ang topic natin ay regarding po kung ano bang mga requirements natin sa pagbiyahe ng mga ibon. At kung paano ito ibabiyahe. Okay po, so let's go! Kahabi Olen, may tanong ang ating kahabi na si Glotony 172. Sir, maraming matanong ko lang kung alam nyo po ba kung ano ang kailangan gawin para madala sa domestic flight ang ibon? At need ko pa ba i-register ang nabili kong ibon? So yun po yung aking yun po yung katanungan ng ating kahabi na si Glotony 172. Ano po masasagot nyo, kahabi Olen? Okay po. So yung tanong mo, kahabi Glotony 172, sir, matanong ko lang kung alam nyo po ba ang mga kailangan para madala sa domestic flight ang ibon at ano po yung need para ma-register kung GCC. So una natin, ihimay-himay natin kahabi yung pag-acquire nyo ng GCC o yung Green Cheek Conure. Okay po, kung sa nyo po ba ito na acquire itong GCC nyo? Meron po ba itong deed of acquisition o yung official receipt, deed of sale at saka deed of donation kung ito po i-donate sa inyo? Okay po, so ngayon kailangan po ang mga requirements para ma-travel natin ang ating na-acquire na species mula sa isang region at dadalhin natin sa isang region ay kailangan po natin ng local transport permit o yung LTP. Yun po ang unang requirements natin. Kahit saan natin dalhin ito mula Luzon, Visayas or Mindanao, kailangan po natin ng local transport permit. Okay po? So, kailangan po natin ng pet travel documents. So, ang una natin, yung deed of acquisition kung saan natin ito nabili. Okay po. Dahil ang GCC po ay isang CITES appendix, so hindi ito lang po ay ma-acquire natin sa W Farm Permit Holder o yung Wildlife Farm Permit Holder. Okay po, kahabi Glotony 127 ay meron mga farm permit holder na package na po yung kanilang pagpaprocess ng mga travel documents para maisakay po sa domestic flight kung inyong isasabay ang inyong ibon sa inyong biyahe through domestic flight. Okay po? So kung kayo naman po ay nabili nyo na-acquire nyo na ang inyong ibon na may kukulang dokumento pero ay kailangan nyong isabay sa travel ninyo through domestic flight, ay kailangan nyo pa ng additional requirements. Ay kailangan nyo po ito yung Bureau of Bureau of Animal Industry o yung BAI. So kailangan nyo po kumuha ng form doon at request form para ma-travel nyo ang inyong alagang ibon at maisakay sa domestic flight. At kailangan din po nito ng travel certificate for vaccinated. Ito yung veterinary certificate. Ito po ay makukuha natin sa veterinary clinic. Okay po. So yun po ang mga another requirements. So kailangan natin ng deed of acquisition, local transport permit. Yung local transport permit po, ang magpo-provide po nito ay yung napagbilhan ninyo ng inyong species. Siya po ang magpo-provide. So kukuha niya po ito, nakuha po ito sa DNR, sa Senro or Penro na napag-acquire, napagbilhan ninyo ng inyong species.
Okay po, so yun po ang ating kakailanganin. At yung sa tanong niyo kung need ko pa ipa-register, yes po kahabi, kailangan nyo pa pong ipa-register ang inyong GCC or Green Check Conure dahil ito po ay nasa red list category ng IUCN o yung International Union for Conservation for Nature. Okay po, for of nature. So, kailangan po natin, pag nadala na natin, na-travel na natin ang ating na-acquire na ibon, pagdating po doon sa region ng ating nasasukupan, ay i-apply po natin ito ng Certificate of Wildlife Registration. Okay po, para magkaroon na po tayo ng authority na mapangalagaan natin ang ating na-acquire na GCC. Okay po, so hopefully kahabi meron tayong nakuha mga requirements regarding po sa pagta-travel ng inyong nabiling GCC through domestic flight. Maraming po salamat at shoutout po sa inyo kahabi Glotony 172. Kahabi, meron ding tanong si Efren 15. Mali-mali yung mga presyohan mo, boss. So, anong masasabi nyo po regarding dito, boss, na mali-mali daw yung inyong mga presyo regarding sa mga presyohan ng ibon? So, pakinggan po natin yung inyong tugon na Olin na kahabi Olin dahil yun po yung naobserbahan at napuna ni kahabi Efren 15. Ganun po ba, kahabi Efren? So, yun po ang inyong naobserbahan sa mga presyohan natin ng mga ibon. Kung mali-mali yung mga presyohan ko sa ibon. So, bibigyan ko po kayo ng rason or aking paliwanag kung bakit ko ito naibahagi ang mga presyohan ng mga ibon na aking naitampok dito sa ating YouTube. So, kung inyo pong naobserbahan kahabi, ay ang aking pinagbasihan ay mula po sa breeder ng ating napagtanungan. Okay po, hindi ko po ito gawa-gawa lamang at hindi po ako nag-iimbento ng mga presyo ng mga species na ibon. Ito po ay mula sa breeder na ang aking napagtanungan, mga seller ng aking napagtanungan. At sinabi ko, hindi po ito ang standard price. Ito po ay average lamang. Pwedeng itong bumaba, pwedeng tumaas, depende po sa mga breeder na nagbebenta ng mga species. So kahabi Efren 15, kung meron po kayong suggestion ng mga presyo, pwede nyo po akong i-message at para ikumpara natin yung sinasabi nyo kung alin yung mali ng mga presyohan ko ay pwede nating pagtugmain, pwede nating pagbanggain. At kung may re-recommenda ninyo na ang mga breeder na mga presyohan ay mas maganda para yung mga kahabi natin na naghahanap ng mga species na inyong nababanggit ay pwede nating ilapit sa kanila. Okay po, so nakatulong na kayo, nakatulong tayo, pare-parehas tayong makikinabang dito sa ating mga talakayan patungkol sa mga presyohan ng ibon. Kung mayroong mali, itama natin. Yun lang naman po ang sa akin dito. Okay po, hindi po ako nagmamagaling, hindi rin po ako nagmamarunong at hindi ko po inaangat yung aking karunungan. Ang akin lamang po ay binabahagi ko sa mga kapwa natin na mang-ibon na interested sa mga ganitong topic. Okay po, kung mali-mali ang presyo natin, itama po natin. Okay po, hindi ko sinasabing tama ako, hindi ko sinasabing mali ka. Ang sa atin, ipagkumpara natin kung alin yun yung mga presyo na mali ako, na nababanggit ko at alin po yung presyo na sinasabi nyo para malaman natin kung ano yung species na tinutukoy ninyo po. Okay po, shoutout po sa inyo, kahabi Efren 15 at maraming po salamat sa inyong pagbabahagi. Okay po, paki-message na lang po ako or paki-comment yung mga presyohan ng mga ibon na gusto nyong itama ang mga presyo. Okay po, ako naman po ay tumatanggap ng mga komento, suggestion dahil dito sa atin lahat tayo ay makikinabang at lahat tayo ay matututo sa ating mga talakayan. Ito po ang buhay mag-iibon. Maraming po salamat. Ganun din po kahabi Olin, yung tanong ni kahabi Nextube TV. Mapagpalang araw kahabi. In your case po ba kahabi?
since nag-umpisa po kayong mag-alaga ng ibon, meron po bang pagkakataon na natakasan or nakawala yung alaga ninyong ibon? So, sa experience nyo, Kahabi, anong masasabi nyo dun sa tanong ni Kahabi NextTube TV? Okay po, maraming salamat, Kahabi Olen Avery. Yes po mga Kahabi, normal po ito sa mga mag-iibon na tayo ay natatakasan, na liliparan ng ibon at hindi lang po yan natatakasan, hindi lang po tayo nawawalan, minsan tayo ay namamatayan din po ng mga alaga. So accepted po yan mga Kahabi bilang isang mag-iibon. Okay po, hindi yan po natin maiiwasan. Lalo na ang mga species na ating inalagaan ay may intelligence din po yan. Meron din yan silang mga hakbang na gagawin upang makawala. Kaya nga po tayo nagdo-double lock. Para ma-secure lang natin, Kahabi, na hindi tayo maliparan or mawala ng ibon, ay mas mainam kung meron tayong aviary, tapos nandun pa sa loob ng aviary natin yung mga cages. So meaning to say, dalawang cages tayo. Merong single cages para sa individual na mga ibon, tapos meron pa tayong aviary. So ibig sabihin, yung cage natin ay nakakulong pa sa isang kulungan na malaki. So makawala man sa maliit, hindi siya makakawala sa malaking kulungan. Nasa loob pa ng aviary. So yun ang magandang suggestion para hindi tayo makawalan ng mga species. Okay po? Pero sa makakawala, nakakawala ay normal po yan sa mga mag-ibon. Lalo na yung mga cages natin ay nasa pader lang, tapos wala na pong secure na fence or mga net, ay talagang makakawala ang mga ibon natin. Lalo na pag nalimutan talaga natin na maglagay ng lock. Dahil ang mga ibon natin na inalagaan ay meron silang mga sariling intelligence. Okay po, may mga pag-iisip din po yan. Maraming po salamat NextTube TV sa inyong pagbabahagi ng inyong tanong. Maraming po salamat. Ganun din po Kahabi Olen, yung tanong ni Romel J. Jimenez, mas mabuti alagaan na lang kaysa namang mabaril naman ng mga hunters. So, maaari bang alagaan na lang ang ating mga ibon at hindi na natin sila pakakawalan sa wild? So, paano po sila magiging matatawag na buhay ilang kung sila naman po ay nasa captivity? So, ano pong masasagutin nyo, Kahabi Olen, sa katanungan ng ating Kahabi na si Romel J. Jimenez? Okay Kahabi, ganun din po yung tanong ng ating Kahabi na pag kinulong na lang natin ang ating mga ibon ay hindi na mabaril ng mga hunters, ay kawawa naman yung ating mga ibon at hindi na sila natin mabibigyan ng tsansa na manatili sa kanilang pinagmulan yung buhay ilang sa ilang. Okay po. So ang maganda nito Kahabi ay maturuan natin ng mga tamang pangunawa yung mga hunters na huwag na sana natin silang saktan ang ating mga pinapakawalang mga ibon. Dahil ito po yung mga instinct na in the wild para maparami naman nila naturally ang kanilang mga lahi. Okay po, yun na lang ang maganda. Huwag na nating ang ibon ang ikulong. Bagkos bigyan natin ng kaalaman, bigyan natin ng mga karunungan yung mga hunters na iwasan na po ang paghahunt ng mga endangered species sa ilang. So yun lang po ang ating mairerekomenda, na kasi ang hangarin naman ng DNR Kahabi ay maparami muli ang mga endangered species natin sa wild, hindi po sa captivity. Dahil sa captivity natin pag pinarami, hindi po yan magiging aktibo bilang isang lumaki sa wild. Bagkos ito'y magiging mahina lang dahil nasa captivity. Iba po yung mga species na lumaki po sa wild. Iba po yung lumaki sa captivity. So dalawa pong status natin. Kung meron tayong inaalagaan sa captivity, dapat meron din tayong pinakakawalan sa wild at hayaan natin silang dumami sa wild. So yun lang po. Huwag na nating mga hunters nating mga Kahabi dyan, mga kababayan natin na nawa ay maunawaan nila na mapigilan ang pamamaril. Alam natin na mayroong mga penalty yan.
Pero hindi sila natatakot sa mga multa, sa mga penalties ng mga DNR. Kasi alam nila hindi naman daw sila mahuli. Lalo na karamihan sa mga hunters natin ay medyo may kaya. Okay po. So, alam naman natin sa mga ganyang senaryo, mahina ang pangil ang mga kawani ng gobyerno regarding sa pagprotekta sa ating mga endangered species. Hopefully, one of these days ay maiayos na natin. Kawawa naman kasi yung mga alaga nating ibon na pababayaan lang sa ilang. Okay po, maraming pong salamat. Okay po mga kahabi, kung nagustuhan itong video na to regarding po sa ating talakayan kung paano ibiyahe ang mga ibon at ano ang mga requirements, unang-una po kailangan ng deed of acquisition para maibiyahe natin ang ating mga endangered species. Ito po yung mga dokumento na ipipresenta natin sa Bureau of Animal Industry. Tapos kailangan po natin ng local transport permit. Kailangan din po natin ng travel certificate for vaccinated para sa ating mga ibabiyahing ibon at yung veterinary certificate. Okay po, at kukuha tayo sa form. Ang alam ko sa Bureau of Animal Industry ay wala naman itong babayaran. Pero sa travel certificate for vaccinated, ito po yung meron at yung veterinary certificate, yun po yung may bayad po. So yung sa local transport ay yung ang magpo-provide po nito yung pinagbila natin ng species. Okay po. Maraming po salamat sa inyo kahabi sa patuloy niyo suporta sa atin at nalalaman natin kung ano po yung mga requirements yung ating mga ibon na gusto nating ibiyahe from one region to another region. Okay po. Kahabi Olen, meron mga kahabi natin na gustong i-shoutout. Pa-shoutout natin yung mga bagong subscriber natin at saka mga bagong viewers. Ayan sila, i-shoutout mo kahabi Olen. So maraming salamat sa iyo kahabi. Isa-shoutout na natin yung inyong gustong i-shoutout. At ganoon din po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming po salamat. Shoutout po sa inyo sa mga silent viewers at sa mga bagong viewers natin ay shoutout po sa inyo si Kahabi Lester Arenya. Shoutout po si Kahabin Darwin Lerona. Shoutout po Kahabi sa patuloy nyo suporta sa atin. At si Alberto Ramos, shoutout din po sa inyo. Si Romel J. Jimenez, maraming po salamat Kahabi Romel J. Jimenez. At si last but not the least si Dobler 9241, shoutout po sa inyo. Okay po, so hopefully meron tayong mga natutunan sa mga kasimplihang kapamaraanan sa mga bagay patungkol sa buhay mag-ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kung tayo ay sumusunod sa mga alituntunin, policy, rules and regulation, guidelines ng ating kawani ng DENR. Okay po? Mabuhay and God bless. Thank you for watching.